obsessed sa Duterte, di naman kaya ang mga Duterte. Tama po kayo, hindi ko po sila kaya kasi sila po ay mamamatay tao. At sila po ay corrupt at abuso sila. Hindi po tulad tulad ko. Hindi po ako mamamatay tao at hindi po ako corrupt. So, ewan ko lang talaga sa'yo kung anong... are you drugs, Sheila? Seryoso lang. Kliyente ka ba ni Duterte? Kasi, grabe naman. So anyway, ano ba, may sinasabi ba akong kasinungalingan dito? Talaga itong mga Duterte trolls ito. Pero welcome na rin to the chat. Sana may matutunan ka dito ha. Buksan ng mata at ang tenga para may matutunan ka ha. Yan, wag magbulag-bulagan So, at bingi-bingihan. next naman, tingnan natin to. So yun ang nangyari. Dahil doon, since 2018, wala nang nakitang salin ng mga presidente at ng mga iba't ibang opisyal. Depende kung sino ang willing magpakita ng salin nila. May mga iba nagpapakita pa rin. May iba naman, hindi nagpapakita. So, ayun. Go Sheila! Ang galing mo! Ang talino mo talaga. Uy, nawala ng audio si Sir Kristan Billion 3, 2, 1. Inayos lang yung ano niya, yung audio niya. Isang kongresista, siya po ang nakakuha ng pinakamalaking flood control project sa kanyang distrito. Nako po. Siya po ang pinakamalaking culprit ng flood control at siya ang pinaka-OG pagdating sa flood control. Dahil nung panahon na yon, yung iba, natututo pa lang kung paano ito gawin, siya po ang nagturo sa kanilang lahat siguro kung paano gawin to. 51 billion sa 3 taon. Grabe ano. Grabe. Malala to. So, yun pa lang doon na nag-umpisa yung lahat ng kalokohan na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. So, 51 billion, grabe sa 3 taon. let's now talk about kung ano ba yung salin ni Duterte nung time na yon. Kasi yun yung tinatago nga nila, di ba? Ayaw ipakita. So ngayon, ipapakita natin yung salin ni Duterte. So dito na tayo guys ha. Ito. And by the way, sige, so babanggitin ko lang muna na ito lang muna, but before we show all the salins, hindi lang kay Duterte papakita ko ipapakita ko rin kay BBM, papakita din natin, yung hanapin ko, meron akong net worth din ni Romualdez, marami po tayong papakita today pero umpisahan lang natin to ng ganito, and I'll preface it like this. Yung pagpapakita ng salin ay hindi po isang silver bullet na makakasolve ng korupsyon. Ito po ay isang tool na pwedeng gamitin ng ating ombudsman at ng ating gobyerno para ma-check kung ang isang tao, isang opisyal ay may ginagawang kalokohan o hindi. Bakit? Kasi po ang salin, kailangan, syempre, idedeklara ng opisyal natin yung kanilang kayamanan. Di ba? Pag dineklara nila to, nagsusumpa sila na tama yung binibigay nilang impormasyon. Ang importante dito ay hindi sila magsisinungaling. Bakit? Kasi kung magsinungaling sila, tapos nahuli nagsinungaling, pwede silang kasuhan. Okay? So yun yung isa. Pangalawa, kung dineklara naman nila lahat ng tama, tapos nakita natin na biglang tumaas yung yaman nila sa punto na hindi naman ma-explain o kaya parang hindi lumalabas, parang hindi tama para sa kinikita nila o sa sweldo na nakukuha ng isang government official, doon pwedeng ma-check. Kaya ginagamit yung salin as a tool to be able to do this. So, yun po ang maganda sa salin, and it's one of the tools na pwedeng gamitin. So what the investigators will do, titignan yung salin, at ngayon na pwede na makita, titignan nila kung tama ba itong dinedeklara, and then kukumpara nila sa mga nakikita o naririnig nilang mga assets o kaya mga bank accounts ng opisyal na to. Tapos kung hindi nagtugma yan, ayan na, huli na sila. Kasi po, kaalalahanin natin, kadalasan itong mga opisyal na to ay gumagamit ng cash at hindi man lang nilalagay ang pera sa mga bank accounts. At marami silang paraan gumawa ng money laundering. At yung mga ginagawa nilang pagma-money laundering ay hindi nga nila dinedeklara sa kanilang salin at hindi nakikita sa mga bank accounts. Kadalasan, ang money laundering na ginagawa nila ay dumadaan sa mga anak nila, sa mga kamag-anak nila, o kaya sa mga katrabaho nila, sa mga empleyado ng